Hello mga katribo, remontado tumagat tribe ng NCR and Rizal. Ako po muli si Bai Bukang Liwayway, Chieftain Administrator po ng remontado tumagat ng NCR and Rizal. Ngayon po ay pag-uusapan po natin muli yung dugtong po doon sa pag-follow up ko po sa DNR ng AMB na sinasabi po niya na iyon po ay pagmamayari daw po ng Piedad Estate. So, alam ko po yung Piedad Estate kasi isa din po sa mga grandfather ko din po ang lumaban noon dyan kay Mayor Lim. At napakadami po nung mga city o city na ginamit po nila noon. Pero ngayon is kansilado na po lahat yon. So, hindi ko pa po alam kung ano po yung mga decree number noon, kung talaga bang nandyan sa area ang decree ng Piedad Estate. So, ang pinalo up po nung time na yan, area po yun ng Hagunoy, block number 4. Hagunoy po yun, dyan sa Taguig City. So, ang Taguig City is a connection po kasi yun ng Pasig and Taytay Rizal po. So, yan po ay talagang palayan at gulayan po dati ng aking mga lolo't lola po dito sa NCR at Rizal po. So then, yan po ang sinabi niya sa akin noon na wala pong reclamation po at wala pong tribo na inaano po nila dito. At ngayon po siya ng bubble gum at ang sinabi po niya yung gano'n na wala pong gano'n at hindi po nila inaalaw po yung ganyan at di kami bibigyan po dahil wala pong reclamation at wala pong tribo remontado dumagat po. So, napag-alman ko ngayon na ang ila pala gumagabay dito sa mga dami na ano nila, kumbaga may mga dami sila ginagamit para ma-acquire nila yung area. So ngayon po ay nakita ko po at nagkaroon po ng knowledge doon na ang tumatayo pala ng mga business ay si Mayor Cayetano. So kay Mayor Cayetano pala nila ipinagkasundo ang ancestral land domain claim po namin ng mga remontado dumagat. Kaya sobrang galit po siya dyan sa akin. At kaya pala ayaw nila kami i-action at ayaw kami tulungan. At ayaw nila sundin ang batas ng 2371 dahil po pinagkasundo na po nila kay Mayor Cayetano, which is may pera po kasi. So may pera po kasi yung si Mayor Cayetano at maraming kausap si Mayor Cayetano ng mga investor na mga mayayaman. Sino ba naman talaga kami? Wala kami. So then, ito naman pong area po ng Laura po sa may Commonwealth. Ito din po ang sunod na sinabi ko sa kanya na sinabi niya po na Piedad Estate po ang nagmamayari. Ito po yon. So ito po yung lugar kung saan ang akin pong mga katribo ko po dito, remontado dumagat ang kanila pong dinimolish. Ito po. So, without the court order po yan. So, ito po yun. Dinimolish po nila. Minsan po nandyan ako. At meron po akong nakalagay na tarpaulin po dyan. Na no trespassing kasi sinasabi na yan po ay tribo remontado dumagat po ang nagmamayari. Ito po yun. Yan. So, binakuran po nila. At dinimolish po nila yung mga kabahayan dyan. Mayroon na po ako niyang barangay report at police report na meron po yan na na ginagawa po nila na hindi maganda at nagsabi na po ako dyan na yan ay claimants po ng remontado dumagat. Yan po, talagang sinira po talaga nila. So ito po yun. So kasagsagan po yan ng malakas ang ulan. Napakalakas po ng ulan yan. Pero sinira pa rin po nila mga kabahayan po ng aking katribuhan. Yan po yan sa basketball court po yan. Yan, mga gamit po nila yan. Yan po. Talaga pong napakasama talaga ng gobyerno ng Pilipinas. Itong mga namamahala po dito sa under kay Regional Director Carlos P. Buasin Jr. Kung kaya't ayaw pa rin kaming ayaw pa rin kaming tulungan, kaya't ayaw kaming bigyan ng tulong nitong director na ito ng NCIP Calabarzon 4A. Dahil isa din pala siya dito na nagbibigay pahintulot
Yan po, yan. So, ngayon po, yung mga katribuhan ko po, nasira na pong bahay, ay nakatira na po sila sa basketball court. Hindi ko na po alam kung nasaan sila. So, may isa din pong matanda dyan na namatay dahil sa sobrang sikip at walang matulugang maayos, malakas ang ulan. Ayan po. Nagkandabasa po itong mga gamit po nila. So, binigyan din sila ni Mayor kaya Belmonte ng tent. Pero, isa din si Mayor Belmonte na nagpaalis po sa kanila. Ayan po. Ayan mga gamit po nila. May pulis pa pong nakabantay. Oh. Ayan. So, napakasakit. Talagang isipin yan ditong pangyayari po. Nag-donate pa po kami dito ng bigas. 3 sako po ang binigay ko dito dahil wala na pong makain sila. Mga katribuhan ko. Napakasakit lang po kasi pagkatapos po nitong pangyayari ako po na ospital. Na ospital po ako na sobrang sakit. Sorry po kung naging emotional po ako ngayon. Hindi maganda po kasi ang nangyari dito sa kanila. Sobrang napakasakit po yan. Yan po yan. Umuulan po yan nung ginawa po ito. Wala, dali, itingnan ko yung video na grabe po ang ulan dyan. Yan po, winasak na po nila yung bahay. Yan. Luluko pa po sila. Yan, tinatawanan pa po nilang aking mga katribuhan. Ayan. Meron po ako nitong video na malakas talaga ulan nito. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng mga tao ito. Instead, tulungan na maiahon sa kahirapan itong bawat katribuhan natin. Na magkaroon man ng mga safety na bahay. Maging magandang mga pamumuhay. At hindi mapaalis sa kanilang tinitiran. Ay napakalakas ng loob pa nila. Ito po, may evidence din po ako nito na na bininta na rin po nila ito ng for sale na po nila ito ng 220,000 per square meter. Ito po yun. Walang relocation, basta nila dinimulis ang aking mga katibuhan without the court order at the same time. Walang relocation, walang pagkain, walang makain. Lahat ng gamit sira. Mga bata nagkakasakit dyan. Ilang buwan din nagstay sila sa basketball court. Yan, malakas pong ulan yan. Sobrang napakasakit po sa amin yan. Na-hospital po ko nun kaya hindi ko po kaagad naayos. Tinulungan ko pa po kasi yung mga katribo member ko dyan. Kung saan po makalipat, kung saan makaupa. Paano yung sitwasyon ng bawat isa. Yes, may nagbantay pa yan dyan na security guard para paalisin talaga sila. Yung iba dyan nasa gilid na ng kalsada. Ayan. So, napakasaklap talaga po itong binigay po sa amin. Medyo na Director Carlos T. Boasel, umalis ka na po dyan sa pinag-uupuan mo. Dahil wala po kayong binigay na tulong na maganda po sa aming mga tribo. Bagpos kayo pa pong nagpapahirap sa amin. Grabe, hindi ko maatin na tingnan ng aking mga tribuhan ng ganyan sitwasyon. Grabe to! Grabe itong ginawa nila sa amin. Matindi. Ay, mabarakan. Hoy, mabarakan yan? Ewan ko sa kanila. Kaya sila dyan. Alam, magkakasakit kayo. Nagali kayo pa ulan. Dalawa na kayo. Dalawa na kayo. Sino ba tayo lang? Wala na. Ginakot na. Nakadalawang akot na nga eh. Yan sila na nagkasakit, yung mga bata, mga matatanda, senior dyan, nagkasakit na. Yan po sila, mga estudyante din po yung iba. Yan po may pulis. Halos ang pulis ay tumutulong din na paalisin sila.
Ayan, kahit walang court order. Pinagtawanan pa nga ako nun eh, na tribo, wala yan. Wala yan ang tribo na yan. Yan. Kawawa mga bata. Talagang nakakasakit sa puso po talaga. Sobrang hindi maganda po ang mga nadanas po nila dito. Mga basa na yung mga gamit nila. Basa na lahat. Wala na po silang pakinabangan. Grabe. Pinangakuan nila relocation. Walang binigay na relocation. Kaya hindi na maganda talagang ginawa talaga nila sa aking mga katribuhan. Kaya po ako po ay humihingi ng pasensya kung nagkaroon po ako ng konting emotion. Naalala ko lang sobrang sakit po ng ginawa nila sa aking katribuhan. Hindi ko po yun nakayanan. Nagpadala po akong 3 sakong bigas. Tapos, na-hospital ako nun. 1 buwan din ako na sa hospital kasi talagang dinidib ko yun eh. Talagang hindi maganda talagang ginawa nila. Kaya po ako ay humingi ng din kay Dr. Carlos P. Buasin nung time na yan. Pakyat-akyat ako ng CIP. Kasi kahit na napakahirap po ng sinasabi po nila sa amin, dinidiscriminate po kami lagi. Pero tuloy pa rin po ako na makasakali po kaming pakinggan din. Makasakali kami ay matulungan din at madinig din kami. At hindi na kami maging invisible sa tribo remontado dumagat ng April 371. Pero ganun di pa rin kami pinakinggan. Bagkus dinidiscriminate kami. Discrimination po ang aming nakamtan bawat akyat po namin sa CIP ng Calabarzon po sa Tuason po ng Cubao. Yun pala ngayon, may binibenta po pala kasi nila ng 220 square meter. Dapat sinabi na po sana nila na ibebenta na lang po na pala nila eh. Pwede naman po namin paambagan yan sa lahat. Kabuuan na magmamantli na lang mga tao para mabayaran po yung 210 o 220 per square meter po. Bawat per square meter. Pwede naman po paambagan yan eh. Para bayaran. Kisa naman para namang sobra pa sa hayop ang turing po nila sa aking mga katribuhan. At para tanggalin sila dyan. Para ibenta lamang. Sana po ay matanggal na rin yan si Regional Director Carlos P. Buasin. Akin na pong inaayos po ang complaint sa pag-remove kay Regional Director Carlos P. Buasin at si Idelito po Sumangil. Kasi po hindi sila nakakatulong sa aking katribuhan. Hindi po sila nakatulong sa amin. Sila pong nangunguha at kumukuha at nagpapahirap lalo sa amin. Noong time na yan, pumunta din po ako sa National CIP noon. Sa time pa po ni Chairperson Kapuyan. Pero ang sagot lang po lagi sa amin ay isa po kami sa mga scammer at legal na hindi kami kailangan i-act. Dahil hindi po kami kinikilala. At hindi kami nasa makasagit. Sobra. Salamat po sa lahat sa pakinig po sa akin. God bless po sa lahat.